Naku po, hindi po matigil ang kahambugan ng China dahil pati po ang Israel ngayon ay pinagbabantaan. Para malaman po natin ang konteksto, panoorin po natin ang video to. Pero bago po lahat, gusto ko lang pong batiin kayo lahat ng Merry Christmas po sa inyo lahat. Naway buhusan kayo ng mga blessings ni Lord padarating na Kapaskuhan. At syempre, Happy New Year na rin po sa inyo lahat. Simulan na po natin ang ating reaction video. Let's do this. Nagalit na naman ang China matapos malaman ang tungkol sa palihim na ugnayan ng Taiwan at Israel na may kinalaman umano sa mga air defense system. Kaya naman nagbabala ang China sa Israel na itigil ang mga mali umanong hakbang na Talaga ba China? Talagang yung Israel ba ang pinagbabantaan nyo ngayon? Grabe. posibleng makakaapekto sa kanilang relasyon. Alamin ang buong detalye mamaya. At China naglabas ng sariling bersyon ng video sa nangyaring insidente sa Skoda. At gaya ng dati, abay minanipula na naman o kasinungalingan mga kabayan. Kaya Wala namang bago dyan sa ginagawa na yun ng China. Alam niyo naman, syempre, kailangan sila yung tama at sila yung hindi gumagawa ng kabulastugan dyan sa West Philippine Sea. Kaya minamanipula talaga nila ang lahat ng kanilang ginawang kabulastugan. para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Sa patuloy na tumataas na tensyon sa rehiyon, abay nag-alboroto na naman sa galit ang China dahil sa palihim na pagbisita na ginawa ni Taiwan's Deputy Foreign Minister Francois Wu sa Israel, ayon yan sa Reuters. Kaya naman nagbabala ang China sa Israel kung saan sa isang mariing mensahe na ipinadala ng Embahada ng China sa Israel, binigyang diin ng China na kung tungkol sa mga pangunahing interes ng China, ang issue umano sa Taiwan ay bumubuo ng isang red line na hindi maaaring lampasan. Hinimok ng China ang Israel na sumunod sa umano'y One China policy, pigilan ang mga maling hakbang at itigil umano ang pagpapadala ng mga misleading signal sa mga pro-independence forces sa Taiwan. Isipin nyo, no? Ang China ang nagsasalita ng ganito. Nangangaral sila, no? Pinapangaralan nila ang Israel na wag daw mag-send ng mga maling o mga false, no, signal o kumbaga pagsuporta sa kabilang panig dun sa Taiwan. E samantalang sila po yung ganun, itong China, ang numero unong gumagawa ng mga kabulastugang ganyan. 'Di ba? At ito po, lahat na lang po talaga ng kumakampi sa kanilang kalabang bansa ay tinutulig sa nila. Wala silang pakialam doon. Unang-una, magkakaalyado yung bansang yan. At kung magkaroon man ng conflict itong Israel, no, at ang China, alam niyo naman po, no, yung Israel po, hindi po tumitigil po sa digmaan yan. Dapat ito pong China ay manginig dahil po ang kinakanti po nilang bansa ay talaga pong batak sa digmaan at talaga pong hindi sila tumitigil na pakikidigma mula noon hanggang ngayon. At kung iisipin nyo, no, padami na lang padami ang kaaway ng China. Ayaw nilang tumigil, talagang nangongolekta sila ng kaaway imbis na kaibigan. Nagbabala pa ito na anumang pagkakamali ay maaaring negatibong makakaapekto umano sa bilateral na relasyon. Ang tapang ng China mga kabayan, Israel pa ang pinagbantaan. Diba? Tama, paras kami ng thoughts dito ni John Reps, di ba? Pinagbabantaan mo yung Israel. Samantala yung Israel, sobrang tagal nang dumidigma niyan. Non-stop. Nako, wag mo kakantiin. Yung Japan nga lang, di ba? Alam naman po natin ang history ng Japan, di ba? Na talaga pong hanggang ngayon ay nagsosorry sila sa ginawa nila ng World War II. Sleeping giant po yun. Tapos ito naman ngayon, Israel naman po ngayon ang kanilang kinakante. Nako talaga tong China. Gayun pa man, tinitingnan ng Taiwan ang Israel bilang isang mahalagang diplomatikong kasosyo, kaya't nagpaabot na malakas na suporta noon ng Taiwan pagkatapos ng pag-atake ng Hamas sa katimugang Israel noong October 2023 at kasunod ng digmaan sa Gaza. Ito po sa akin, no, buti na lang din talagang kakampi rin natin po itong Israel, no. Kaalyado natin. Dahil napakalakas po talaga ng Israel. At talaga pong never say die po yan. Talagang tested na po sila sa digmaan. Kaya itong ginagawa na to ng China, na pati itong Israel ay kinakalaban po nila. Nako, talaga pong sinasabi ko pa ulit-ulit, no, madudumog po itong China. Simula noon ay tumaas na ang mga ugnayan sa pagitan ng dalawang panig.
Tumanggi ang mga mapagkukunan na magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa pagbisita ni Wu sa Israel, pero base sa ibang lumabas na report ay tinalakay ng dalawang bansa ang tungkol sa bagong multi-layered air defense system ng Taiwan na kilala bilang T-Dome. Ang sistema na inilabas ni Pangulong Lai Ching-te noong Oktubre na inspired o may ilang pagkakatulad sa Iron Dome ng Israel, kaya tila lumapit umano ang Taiwan sa Israel upang ma-improve pa ang kanilang air defense system. Kasi 'di ba, alam naman natin 'yun na talaga pong bihasa sa digmaan itong Israel, 'di ba? Kaya lumalapit yung Taiwan para ma-improve yung kanilang parang Iron Dome nga na 'yan. 'Di ba? Para masuportahan ang kanilang technology, ang kanilang kahusayan diyan sa paggawa ng ganyan, dahil po yung Israel po talaga ay kumbaga well-versed na po diyan, no? Kumbaga talaga pong sobrang solid na po sila sa ganyang larangan. Sila po ay nasa po sila nakikidigma. At syempre po, meron po talagang hidwaan ang Taiwan sa China. Kaya kailangan po maghanda. Kaya lumalapit po itong Taiwan dito sa Israel para malaman po nila yung technology at kung paano ang gagawin para mag-improve pa ang kanilang tinatawag ganyan na Iron Dome din na style na ganyan, no? Kaya ito pong China, gigil na gigil. Alam niyo naman po parang sa atin, di ba? Kapag po tayo ay nag-i-improve ang ating technology at ang ating sandatahang lakas, ay tinutuligsa po yan ng China. Yung pinahiram nga lang po sa atin, di ba, yung Typhoon missile, galit-dagad po yung China. Ayaw po nila na mag-i-improve ang kanilang kalaban. Dahil alam po nilang kahinatnan nila. Tapos ito po ngayon, talaga pong tinutuligsa nila itong Israel. Nako, baka mamaya bilhin ng Israel, no? Bilhin ng Israel yung panghahamon na yun o pang ano na yan ng China. Nako, yari itong China talaga sa ginagawa nila. Saan ang Israel ay bihasa sa paggawa ng mga ganitong sistema at nagsusupply sa ibang mga bansa sa Europa. Tama. Nakikita rin ng Taiwan ang malakas na pagkakatulad sa pagitan ng banta ng militar na kinakaharap nito mula sa China at mga banta na kinakaharap rin ng Israel sa mga bansang nakapaligid sa kanila tulad ng IRGC sa Iran, Hamas sa Gaza, Hezbollah sa Lebanon at Houthi sa Yemen. At Nakita niyan, di ba? Grabe, no? Ang daming kalaban ng Israel. Mag-isa lang sila. Pero tingnan nyo naman, napakatatag at talagang hindi nagpapatalo yung Israel. Never say die. No, kaya ito pong China ay talagang, hindi ko alam kung anong nasa utak ni Xi Jinping. Talagang namimili siya ng kaaway. No? Nagpaparami siya ng kaaway. Ibig sa kaibiganin niya yung mga bansa, o kaya kung may manahimik na lang siya, wag na niya nang ibuka yung bibig niya, o yung kanyang gobyerno, wag nang tumuligsa. Kasi wala naman siya magagawa eh. Kasi magkakaalyado yung bansang yan. Di ba? Siyempre, itong Israel, pag nanggalaiti rin niya sa China, nako, dagdag na naman sa kaaway ng China. Itong Israel. Ewan na lang natin kung saan pupulutin itong China. Ang inaantay na lang po talaga natin ay magsimula itong China ng digmaan. Na which is talaga mag-iisip silang mabuti na hanggang ngayon talagang hindi nila gagawin yan. Para sa akin po, no, opinion ko, no, hindi po nila basta-basta gagawin yan. Dahil sa dami po ng kaaway ng China, alam po nila na madudumog sila. Iba pang mga Iranian proxies. Sinabi naman ni Leng Chalung, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Taiwan, na mayroon umanong palitan ng kadalubhasaan at interaksyon sa larangan ng teknolohiya at depensa sa pagitan ng Taiwan at Israel. Idinagdag niya na kung ang Israel ay mayroong sistemang Spider, Iron Dome, David Sling at Arrow, habang ang Amerika naman ay mayroong Patriot at THAAD, ang Taiwan naman ay mayroon anyang T-Dome at Skybow. Nakita niyo, no, sa dami po ng mga high-tech technology na sandatahang lakas na yan ng tatlong bansa na yan, ng Amerika, Israel at ng Taiwan. Saan po pulutin itong China? Kasi po ito po yan, no, sa mga hindi po nakakalam, yung mga pinaparada po ng mga bansang yan, tulad po ng North Korea, ng China, ng Russia, lalo na po yung China, ay hindi po tested yun. Maaari pong mga tubig lang yung laman ng mga missile system po nila na yan. Kasi po wala po silang experience sa digmaan. Ang tagal na po nilang hindi dumigma. Wala po silang kapasidad makidigma. Wala silang lakas ng loob. Hindi sila eksperyensado sa ngayon. Centenaryo na po nung huling dumigma sila. 'Di ba? Alam niyo na rin po nangyari po nung nakaraan, 'di ba? Wala rin. Nagpadala sila ng kanilang mga sundalo doon sa laban ng Russia at ng kalaban ng Russia, 'di ba, yung Ukraine. Ano nangyari? Uwi, huli, patay. 'Di ba?
Abadidi, walang experience yung mga sundalo ng China. Alam niyo na po nangyari yan. Ganun din po ginawa ng North Korea, di ba? Nagpadala din ng North Korea ng sundalo doon sa Russia. Wala ring nangyari. Iyak din. Kasi po ganun po, wala silang mga experience na digmaan. Lalong-lalo na po itong China. Kaya wag po tayong matatakot na pag nagpaparada sila ng kanilang mga sandatahang lakas. Grabe no, lalaki ng mga missile, may nuclear pa sila. Pero pag digmaan na po, magkakaalaman po talaga. At unang-una, lagi kong sinasabi sa inyo, paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo, sa dami ng kaaway ng China, hindi po sila mananalo. Ang dami pong kaaway ng China, talaga pong ito pong Israel ay baka madagdag pa. Ganyan po kasi yung mindset ni Xi Jinping, no? Imbis na magparami po siya ng kaibigan, nagpaparami siya ng kaaway. Kapag siya ay nagsimula ng digmaan, talaga pong nasisira na yung ulo niya. Yun na po ang katapusan ng rehimeng Xi Jinping kapag natuloy po ang digmaan na yan. Pinapanatili ng Taiwan ang isang opisyal na diplomatikong relasyon sa isang maliit na bilang lamang ng mga bansa dahil sa presyon mula sa China na itinuturing ang isla na bahagi ng teritoryo nito sa halip ay isang malayang estado. Limitado ang diplomatikong bakas ng Taiwan sa Middle East, ngunit ang Taiwan at Israel ay nagpapanatili ng mga de facto na embahada sa Tel Aviv at Taipei. Kahit ang Pilipinas at Taiwan noon ay hindi gaanong close dahil sa One China policy at lalo pa itong nagkasamaan noon ng pagbabarili ng 8 tauhan ng Philippine Coast Guard ang mga mangingisdang Taiwanese. Pero nakita nyo naman ngayon, di ba? Isipin nyo, no? Talagang ano na yung Pilipinas at yung Taiwan. Kasi ganito po yan, nasa leader yan. 'Di ba? Kung tutuusin kung itong si itong si Xi Jinping, talagang ayaw niya ng digmaan, talagang hindi siya ganid nung mananakop ng teritoryo, ay maganda po ang relasyon ng Pilipinas at ng China. Ganun dapat. Pero nakita po natin kung gaano kaganid itong si Xi Jinping. Talaga pong pinapasok niya ang ating teritoryo. Gusto niyang makuha, patatayo ng artificial island para makuha yung mga likas na yaman natin doon, yung deuterium, mga gas natin doon at langis. At syempre po, para po matayuan po nila ang kanilang military base. Yun po talaga ang pinaka-major na ginagawa nitong China, hindi lang po sa bansang Pilipinas sa lahat po ng kapitbahay niyang bansa sa buong South China Sea. Inaangkin niya po ang buong South China Sea na wala pong basehan, wala po sa international law. Sinabi na po yan, di ba? Walang isang bansa ang dapat magmay-ari ng isang buong karagatan. Sinabi na po yan. At talaga pong maling-mali po yung sinasabi nilang 10-dash line. Wala pong batayan po yun. Wala po yun sa international law at hindi po yun i-recognize ng UNCLOS. Kaya itong China po talaga ay sobrang gahaman sa ginagawa po nilang to. 2013 yan nangyari mga kabayan, matapang panuon ng Philippine Coast Guard. Nang umupo ang Administrasyong Marcos ay dito na nagsimulang tumibay ang samahan ng Pilipinas at Taiwan. Sa katunayan, nagpulong ang Philippine Coast Guard at Coast Guard Administration ng Taiwan sa Maynila nitong linggo lamang upang talakayin ang mga potensyal na linya ng kooperasyon kabilang ang pagbabahagi ng impormasyon at mga pagsisikap sa pagpapalakas ng kapasidad sa harap. Diba, kasasabi ko lang po sa inyo, no, nasa leader po yan. Tignan nyo naman ngayon kung gaano magkasundo ang Taiwan at ang Pilipinas. Kasi po ang leader na po natin ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Yung nakaraang administrasyon, ang close naman nun yung China. Ganun po yun. Tas ngayon po tayo po ngayon ay nagsasaper sa ginawa po nung nakaraang administrasyon dahil po doon sa gentleman's agreement. Kaya naniniwala po itong China na pwede po nilang gawin yung mga bagay na yun dahil po doon sa gentleman's agreement. Alam niyo na po yan. Di na po natin kailangan pang balikan ng balikan, pero kaya po tayo ngayon ginaganyan ng China dahil naniniwala po sila na meron pong gentleman's agreement between Duterte at ni Xi Jinping. Kaya po ngayon, talaga pong gustong-gusto tayong masakop ng China, nagpalaganap ng Pogo. Alam niyo na yun, pinapasok po yung nakarang administrasyon, di ba? Tapos ito po na po nangyayari. Di ba? Marami pong criminality nangyayari noon, pagdating sa Pogo, di ba? Yung nagkaroon na ng human trafficking, and etc. Pero ngayon po si Pangulong Bongbong Marcos na po ang ating presidente, tinanggal na po lahat yan. Wala na po tayong kababayan na nasasamantala ng mga pesting mga Chinese na yan sa Pogo. Wala na pong Pogo at talaga pong lahat ng mga may bahid po, mga Chinese na may bahid ng criminality
sa ating bansa ay talaga pong kinukulong, hinuhuli at idinideport na po sila. Ganun po katindi ngayon. Kaya po magpasalamat po tayo sa ating leader dahil po kung hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang ating leader ngayon, baka nga po naging probinsya na tayo ng China at nakuha ang ating teritoryo sa ang EEZ natin, no, sa West Philippine Sea. At baka nga naging artificial island na po nila yan. Kasi po pag nakuha po nila yan, strategic po yan eh. Magkakaroon sila ng mga military base doon. Talaga pong lalakas po lalo loob nila na kapag inatake sila o matake sila, mas madali na po tayong masasakop. Kaya yun po ang iniingatan ni Pangulong Bongbong Marcos at ng ating Armed Forces of the Philippines na makuha ang ating teritoryo. Kaya nga po, maganda po talaga na bantayan din talaga ang Baho de Masinloc at lahat po ng teritoryo natin at syempre po ang BRP Sierra Madre. Huwag pong matatanggal ang BRP Sierra Madre dahil yun po talagang bantayog natin doon. Bantay po natin yun doon para talagang namomonitor ang galawan ng China. Dahil tuso po ang China, alam niyo po yan. Kaya sana mapalagaan po ang ating EEZ. Ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at Luzon Strait. Nakatuon din ang mga talakayan sa pagpapalawak ng mga programa sa edukasyon at pagsasanay para sa mga tauhan, mga pagsisikap sa pagpapalakas ng kapasidad at iba pang mga bagay na kapwa pinahahalagahan. Ang interaksyong ito sa pagitan ng dalawang Coast Guard ang pinakabagong halimbawa ng isang nagsisimula at lumalaking talakayan sa kooperasyon sa depensa at seguridad sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. At dagdag na balita mga kabayan, abay naglabas ang China ng sarili nitong bersyon ng video na kasinungalingan sa nangyaring insidente sa Skoda Shoal noong December 12. Hindi ipinakita ng China ang kanilang pag-water cannon pero sinabi ng China na hindi sila totoong mangingisda kundi sila umano ay mga milisya ng Philippine Coast Guard. Grabe no, milisya daw. Milisya daw ng Pilipinas, no? Kawawa nga po yung ating mga mangingisda, di ba? Talaga sugatan sila. Tipin nyo, no? Sa sobrang liit na bansa po ng Pilipinas, maglalabas pa ba tayo ng mga milisya na yan? Wala pong kapasidad ng Pilipinas na maggawa ng ganyan. Di ba po? Tayo po ay nangangalaga lang ng ating EEZ. At ang ating mga mangingisda po ay karapatan po nila mangingisda sa mga EEZ natin. Dahil unang-una yan po talaga pong pangunahing hanap buhay nila. Actually, yan nga lang po talaga yung karamihan sa kanila na hanap buhay nila eh. Diba, pinahihirapan pa sila ng China. Yung mga Coast Guard ng China. Talaga pong binawater cannon sila, kinukuha yung mga fresh nilang huli. Alam niyo po yung nakaraan, diba? Yung nakaraan taon, pinapalitan sila ng mga noodles na malapit na ma-expired. Siyempre nga po, wala na po palagang ating mga mangingisda eh. Diba? Sila na po yung nag-argabyado dito sa ating mangingisda. Talaga pong matinding sugatan sila. Tapos ganito pa po ginawa. Tayo pa yung sinisiraan. Di ba po? Hindi pinakita yung pag-water cannon nila. Sinabi po na milisya daw ng Pilipinas itong mga mangingisda natin. Di ba? Grabe po talaga yung takbo ng utak ng gobyerno ni Xi Jinping. Talaga pong hayop talaga. Nag-disguise lamang bilang mangingisda na gusto umanong makalapit sa lagun. Grabe. Ugag talaga tong Chino mga kabayan. Tama. 非方人员甚至持刀威胁中方现场维权执法的海警。 Look, these fishermen were injured by water cannons. That's the narrative Manila is pushing. A classic case of playing the thief while crying victim. Grabe, no? Isipin nyo, no? Isipin nyo na lang, no? Tayo daw ay, kumbaga, tayo yung fake news, kumbaga. Sa akin pinakita kanina, di ba, yung may hawak na kotse. Isipin nyo, kotsilyo, gaano katindi yung may hawak ang kotsilyo? Anong laban mo ron sa mga baril? 'Di ba nung China Coast Guard o kung anumang barko na yon ng pinangharang sa atin, pinang-water cannon sa atin. Sa water cannon pa lang po, bangga po 'yun ha. Water cannon pa lang po, madudurog po yung bangka. At talaga pong masasaktan ng ating mga mangingisda. 'Di ba? 'Yun ang pinupunto nila, no, na may porket may hawak kang kutsilyo. Milisya na 'yon. At tayo daw ay nagpapabiktim. Hayop talaga itong mga tsekwang to eh, no? Grabe. A classic case of playing the thief while crying victim. People are wondering, are they maritime militias disguised as fishermen? Even after clear warnings from the China Coast Guard, these so-called fishermen kept filming, kept advancing, and using knives to threaten Chinese Coast Guard officers. That's not how real fishermen behave.
And this isn't the first time the Philippines has pulled this stunt. Again and again, Wow. Manila sends ships into South China Sea under Grabe, no? Isipin nyo na lang, ito na lang ha. Anong laban nung bangka? 'Di ba? At ito na lang, di ba? Kung nangingisda man ang ating mga mangingisda, no, sa katubigan na yan, na atin naman po talaga yan, no? Atin yan. Sa tingin nyo, maubos ba ng mga mangingisda po natin yung mga isda dyan? Di ba hindi? Wala pa nga 1% ang nakukuha ng ating mga mangingisda. Sa sobrang gahaman at sobrang sakim at sobrang kupal nito ng China, talaga pong bangka, winawater cannon nila. Di ba? At pagbibintangan ng maling impormasyon, no? Na sinasabi tayo daw ay militia, yung mga mangingisda daw natin. Na hindi daw galawan ng mga mangingisda yung ginagawa na yun ng ating mangingisda na yung nakuhanan nila na puno na may hawak na kutsilyo. Siyempre, isipin nyo, buhay mo na eh. Di ba? Buhay mo na nakasalalay doon. Ang laking barko o ang laking barko nung sumasalubong sa'yo. Yun na nga lang ang hawak mo, kutsilyo, hindi mo pa gagamitin. Hindi mo pa, di ba, ipagtatanggol yung sarili mo. Ang gusto kasi nitong China ay tumamimi lang o tumahimik lang yung mangingisda natin. Kaya nag-wave ng kung totoo man yun, kung nag-wave mo ng kutsilyo, ay militia na. Hindi daw gawa yun ng mga mangingisda. Sira ulo. No? Itong China talaga. Isipin nyo, no? Barko laban sa bangka. Diba? Winater cannon pa. Nasaktan. Nasugatan ng ating mga mangingisda. Talaga pong manggigigil tayo dito sa China sa ginagawa po nila. Maling-mali ang kanilang ginagawa. Tapos ginawan pa tayo ng fake news. Kahit anong gawin ng China na pangbabaliktad ng istorya ay hindi na po maniniwala ang buong mundo sa kanila. Dahil simulat sa poll, nasubaybayan po yan at nasaksihan, mismong nakaranas din po ang international media sa pangwawater cannon ng China. Alam niyo naman po yun, di ba? Lulan po yung barko natin noon ng international media, tinamaan sila mismo ng water cannon ng China. Di ba po? Kaya wala na pong maniniwala sa sinasabi nitong China. Ang nakakainis lang po dito, di ba? Sila na yung nakaperwisyo, sila na yung nakasugat, no? Sila na yung nag-cause ng harm ng water cannon. Sila pa yung nambabaliktad. Di ba? Ganun po katindi itong China. has pulled this stunt. Again and again, Manila sends ships into South China Sea under the cover of fishing, only to cry victim when confronted. This time, the Grabe. provocation lasted 2 days. On December 11th, Philippine fishing boats intrude near China's Huangyan Island, while Wow. small aircraft carrying journalists illegally entered Chinese airspace. On December 12th, Sipin nyo, no? Ito na lang ha, common sense na lang gagamitin natin dito, no? Mahina ang Pilipinas, di ba? Bakit natin ipoprovoke tong China kung totoo yung sinasabi nila na yan? Na pumasok yung bangka ng mga ngisda natin daw doon sa kanila. At meron pa raw na may nakasubaybay pa raw na helicopter o kung ano man yon na journalist, no? Para makuhanan yung ano. Di ba? Sinong siraulong mahinang bansa ang magpoprovoke sa malakas na bansa? Lalo po ang Pilipinas, di ba? Kung tayo ay magpo-provoke, di ba? Pag nagkakaroon tayo ng inkwentro, dapat pumapalag ang Pilipinas. Winawater cannon din sila. Hindi. Never tayong pumalag sa kanila. So, hindi nila mapuprove na tayo ay nampoprovoke sa kanila. Umiiwas nga ang Pilipinas sa mismong easy natin pag hinahabol tayo ng China, di ba? Hinahabol tayo, winawater cannon tayo hanggang sa nagkaroon nga sila ng maling maneuver, di ba? Yung barko nila mismo ang nagbanggaan nun, yung katangahan nila. Di ba? Sila po ang instigator, sila po ang gumagawa ng kabalbalan, hindi po ang Pilipinas. Dahil never po tayong nagpakita ng opensa. Kahit po yung ipagtanggol nga lang po natin ng ating sarili, hindi natin nagagawa. Umiiwas lang po ang Pilipinas. Dahil hindi po nila pwedeng sabihin yan na tayo po ay nagpo-provoke at tayo yung gumagawa ng ganyang hakbang. Diyan sa mismong teritoryo po natin. Sinong siraulo mangingisda ang papasok sa teritoryo nila ng China? Nandoon ang mangingisda natin sa teritoryo natin sa West Philippine Sea. Lalo po dyan sa Baho de Masinloc. Dahil dyan lang po ang kanilang hanap buhay. Di ba po? Nakakagigil tong China, no? Fake news ang kanilang pinakakalat talaga. the carrying journalists illegally entered Chinese airspace. On December 12th, additional Philippine vessels stirred up trouble by intruding into the lagoon of Shenbing. Wow. So why now?
On the one hand, the Philippines is acting out a show of unity with Japan, jumping onto Japan's discredited radar illumination narrative. Ito lang yan no? Ito lang, kaya gumagawa ng ganyang senaryo itong China. Alam kasi nila na malakas ang Japan. Diba? Kaya ito po, papalawanan ko sa inyo, no? Kaya, dapat lang po talaga natanggalin o mismong yung China na po nagtanggal ng travel ban po sa Japan, no? Dito po sa Japan. Hindi po kailangan dito sa Japan ang turistang China. Mabubuhay po ang Japan kahit wala pong turista ng China. Ang dami pong ibang lahing pumapasok, no, sa bansang Japan. At take note po, no, ang bait pa nga po ng China ay ng Japan sa China Isipin nyo, 3 po ang Chinatown dito sa Japan. Napaliwanag ko na po yan, di ba? Sa Kobe, sa Nagasaki at sa Hiroshima. 3 po ang Chinatown sa Japan, dito po sa Japan. Ganyan po kabait ang Japan. Pero ito pong China, isipin nyo, no? Talaga pong nagmamalaki, travel ban pa daw. So, mas napaganda po ang sitwasyon dito sa Japan. Kasi po yung mga historical sites po dito, yung mga tourist spot, nape-preserve na po. Isipin nyo, no? Gumaganda. Dahil lumiit po yung turista ng China. Di ba po? Kasi po, kapag po talaga yung mga tourist spot na yan ay talaga pong dinadagsa talaga napakarami, ay hindi po napangangalaga, nasisira po unti-unti, nagkakaroon po ng mga pagtapon ng basura. Alam niyo naman po dito sa Japan, bawal na bawal po yan. Wala pong basurahan dito sa mga kalye. Sa mga hindi po nakapunta, no, wala pong ganon. Talaga mo, ikikip nyo yung basura nyo sa bag nyo. Pagdating mo sa bahay mo, siyempre may basurahan ka sa bahay mo, doon mo itatapon. Ganun po ang sistema sa Japan. Kaya ito pong China ay wala pong karapatan na magmando dito sa Japan at lalong-lalo na po sa Pilipinas. Kahit sino pa pong kalaban nilang bansa, no? Kaya po, no? Kaya po ganyan po nanginginig ang betog ni Xi Jinping. Lahat na lang po ay talaga pong ginagawa nila ng maling narrative, lalo po ang Pilipinas, dahil kaalyado nga po natin yung Japan. At ngayon po, ay nagsusulong na po ang Japan, si Prime Minister, no? Baka no, hindi ko pa po mako-confirm. Baka nga po talaga pong magsimula na po ang Japan na lumikha ng nuclear missile, no? Hindi pa po sigurado yan, pero kasi po napipinto po talaga ang digmaan, kailangan po talaga na magkaroon po ng nuclear ang bansang Japan. Alam niyo po kung gaano katindi po ang Japan. May bahid pa po tayo nangyari nung World War II. At talaga pong sleeping giant ang Japan. Kinakanti po ng China itong Japan. Nako po. Tapos ito po ngayon, Israel, wala na. Dumog na po talaga. Nako po, talaga pong madudumog po itong China sa ginagawa po nilang to. With Japan, jumping onto Japan's discredited radar illumination narrative. Even after Japan's defense minister Kuzumi was exposed for lying. On the other hand, Manila is eager to court US support. Even the Washington shows little interest in endorsing. Anong pakialam nyo kung nung humihingi ng support ng Pilipinas sa Amerika? Yan ang hirap no? Nangingialam kayo Kaalyado ng Pilipinas yan, kahit sino pa yan. Diba? Yung kaninang umpisa pa lang po, no? Yung pumunta yung Taiwan doon sa Israel. Tinutuligsa rin ngayon ng China yung Israel. Dahil tinutulungan ng Taiwan. Lahat na lang po talaga pong gustong banatan nitong ng China. Dahil alam nila na kampi-kampi. Sila ay wala silang kakampi. Madudumog sila. No, pero maling-mali yung galawan nito ng China Sila po yung gumagawa ng talaga pong ikababagsak nila. These actions. In the end, this is a familiar tactic of the Marcos administration, Weh. manufacturing external confrontation to distract. Wow! Tayo pa daw yung talagang daw ng grabe tong China, no? Tayo pa daw yung strategy daw ni Pangulong Bongbong Marcos yun, no? Kumbaga maggagawa ng confrontation para magkaroon ng ganito. 'Di ba? Ay, grabe tong China. Ang tindi. Familiar tactic of the Marcos administration, manufacturing external confrontation to distract from corruption scandals Wow. and governance failures at home. Wala kayong pakialam kung anong nangyayari sa Pilipinas. 'Di ba? Ang intindihin niyo yung bansa niyo. Yung bansa niyo yung leader niyo nga, 'di ba, napakagahaman. Ay nako. Grabe tong grabe tong China. Ang tindi. Lahat na lang gagawin para bumango yung pangalan nila. Para sila yung masabi nilang mabuti. Ang tindi talaga.
stage performances can never change the truth. The South China Sea needs peace and stability, Wow. not actors playing to the Kapal na mukha nila, no? The South China Sea needs, ano? Peace ba yan, sabi? The South China Sea needs peace and stability. The South China Sea needs peace and stability. Ang kapal na mukha nila sabihin yan, no? Samantalang sila yung nanggugulo, gumagawa sila ng kaguluhan dyan sa buong South China Sea na inaangkin nila. Sila yung pumapasok sa teritoryo na may teritoryo, pasok sila ng pasok ng West Philippine Sea, papasok sila sa karagatan ng Taiwan, papasok sila sa karagatan ng South Korea, papasok sila sa karagatan ng Senkaku Island na pagmamayari ng Japan. 'Di ba? Ang kapal ng mukha nila sabihin to na South China Sea needs peace and stability. So ang senaryo nila rito, sila yung gumagawa ng kabutihan. Sila yung pinoprovoke. Napakatindi talaga ng kasinungalingan nitong China. Not actors playing to the cap. Ayun lang po, no? Sana lang gusto nyo ating reaction video. I-comment mo sa baba kung anong saloobin mo sa ginagawang kabalbalan na to ng China. Nako po, ako na po nagsasabi sa inyo, kapag gumawa na po ng movies itong China na sila po ang magsimula ng digmaan, matatapos na po ang maliligayang araw ni Xi Jinping. Dahil hindi lang po Pilipinas, Amerika ang kalaban nila. Ang dami po, no? South Korea, Japan, ngayon dumadagdag pa po yung Israel at marami pa pong bansa. India kalaban din po nila. Kaya po kahit po ipagmalaki nila na meron silang nuclear weapon, wala pong patutunguhan yun. Talaga pong madudumog po ang China. Maraming salamat po. Comment mo sa baba kung sa loobin mo. Huwag mong kadilimutan mag-subscribe. Merry Christmas po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa mga nananatiling sumusuporta at nanonood ng ating reaction video sa lahat po ng aking mga channel. Maraming salamat. Happy New Year na rin sa inyo lahat. God bless and peace out. Bye.